ang karugtong ng nakaraan, samantala sa opisina ng loan shark. Habang naglalaro ito ng golf, at hawak nito ang golf stick, para i-shoot nito ang bola ng golf sa butas. Agad hinampas ito ng may katamtaman lakas, ngunit lumagpas ito at hindi na-shoot. Damn it, bakit ang bola ay kumikilos ngayon sa lahat ng araw? Biglang bumukas ang pinto, at pumasok na sumisigaw ang kalbong assistant nito. Boss, may malaki po tayong problema, agad nagulat ito, at agad din sumigaw. Hoy, tanga ka ba, ano bang kaguluhan na yan, ito po ay nasa buong internet. Anong pinagsasabi mo, anong meron sa internet, ang Gangnong Donghae Faction Extortion Case. Everyone, may mga demonyo pa rin nabubuhay sa mundong ito. Mula sa nagbabalitang lalaki, ako po ang anak ng isang matapat na lalaki, na nagpapatakbo ng isang maliit na pabrika sa Gangnong, ng Ganguando. At kinailangan naming agarang gumamit ng mga private loans dahil sa isang krisis sa negosyo. Sabi ng babae, mula sa isang TV screen, ano, bakit ang babae ng Dom Agora? Sigaw ng lalaki, na nanunood ng TV, hinihingal na sigaw nito. Sila ay mga demonyo, kahit na pagkatapos pag-usapan ang lahat ng principal na interes, ay humihingi pa sila na higit na interes na katumbas ng principal araw-araw. Habang umiiyak na tumutulo ang mga luha nito, agad pinakita nito ang isang record books na parang katibayan nito. Manager Nam, kailan mo balak, umpisahan gawin ang trabaho mo? Sabi ng nasa kabilang linya, boss, sagot ng lalaki. Ang website ng police station ay magulo ngayon, at nagbanta pa ang hepe ng pulisya na ipunin silang lahat. Mabilis na pakilyusin ng ilang sa mga lalaki, at linising kaagad ang opisina. Sabi ng nasa kabilang linya, opo, naintindihan ko at mabilis ko itong aasikasuhin. Matapos mag-usap ay pinatay nito ang hawak na cellphone. Boss, tawag ng kalbong assistant, ikaw, bastard ka, ang impyernong na pinangangasiwaan mo. Paano mo pa mahahawakan ang bagay na ito? Sorry po boss, tumawag ka ng lawyer ngayon din. At sabihin sa kanila na i-claim na ito ay isang clerical error. Galit na sigaw nito na nakakuyo ng kamao, markahan ang utang ni Mr. Lim bilang fully paid. At siguraduhin, na itikom ng mga lalaki ang kanilang bibig. Opo, gagawin ko po, kaagad, this smells fishy. Imbestigahan ito at hulihin ang lalaking iyon, dapat mong imbestigahan ito, at hulihin mo siya. Samantala habang papunta, ang leader ng security na si Mr. Han Jingwon, na tao ng ating bida. Gangnong, it's been a while, sabi nito habang nagda-drive ito ng sariling sasakyan. Nang marating nito ang factory ay agad bumaba ito at naglakad papunta sa factory. Parang hindi naman importante ang pabrika na ito. Bulong nito, maya-maya ay may narinig itong musika. Lumapit ito sa pintuan at marahan binuksan ito. Dad, ang sakit ng tenga ko, baguhin mo ang repertoire. Ito na ang singer level, ikaw ay kasing talented ko, hihihi. Dad, ito ba, ay isang pampublikong istorbo, isang istorbo. Habang natanong na sila ni Mr. Han Jingwon. Ano bang problema niya nung araw nga kapag kumanta ako ng kanta, may nahihimatay ang lahat ng babaeng na yon. Ang iyong ina ay nahulog sa alindog na ito, at hindi na nakatakas pa. Wow, pro level din ang lying skills nyo, nakangiting sabi ng babae. Simula nang dumating tayo sa Gangnong Beach, pinalampas mo si mom sa bus, kagabi para magawa mo ang iyong alindog sa kanya. May tao ba sa bahay? Sigaw ni Mr. Han, na agad na palingon ang mag-ama. Sino ito, kung saan galing ang security company na sabi ni Director Jang Taesan? Oh, dumating na ang oso, nice to meet you, I'm from at security. Nang makita ng babae ang mukha ni Mr. Han, ay agad na bigla ito. Ang taong ito ay si, bulong ng babae, Hyarin. Tawag ni Mr. Han, nang makilala din ang babae. CEO Han Jingwon, bahagyang sigaw ng babae, samantala. Ano ang sinasabi mo na isang kakaibang tao ang dumating sa pabrika? Oo, boss, sabi ng lookout na may dumating na kaina-hinalang lalaki. Hihihi, minamaliit ako ng mga ito no, tuturuan ko sila ng leksyon para sigurado.
Ito ang matandang geyser na kanyang anak at ang lalaking iyong, tatlo sa kabuuan. Ano ang dapat nating gawin sa kanila, ang lalaki yon? Oo, nakarating na sila sa sarili nating tambayan, at sapat ba ang kasanayan nila? Opo boss, balita ko nag-top-notcher sila, kahit sa Manila. At plano nilang umalis ng bansa pagkatapos ng trabaho. Mabuti kung ganun, pagkatapos hindi na kailangang i-drag ito palabas. Simulan na ito kaagad, maglinis ng maigi pagkatapos, kung walang ebidensya walang krimen, haha. Yes boss, gagawin ko at pangangasiwaan ko ito ng desidido. Matapos mag-usap ang mga hanggal, lumipas ang oras. Kinagabihan, habang natutulog ang matandang lalaki. Habang nakaupo, at malakas ang mga hilik nito. Mukhang pagod na pagod ka, habang palapit ang babae, na narinig ang sinabi ni Mr. Han. Ang dad ko, ay mas sensitive kaysa sa itsura niya. Kaya hindi ako makaalis sa tabi niya, sabi ng babae kay Mr. Han. Hiren, mabait ka pa rin gaya ng dati, may asawa ka na ba Mr. CEO? Wala pa, haha. Hindi ka pa nagpapakasal sa girlfriend mo dati, at simula pa noon, naghiwalay na kami noon pa. Oh, I'm sorry. Parang wala ka man lang pagbabago Hiren, siguro dahil mas matanda ako, pero mas lalo kang gumanda ngayon, nako, talaga ba? Parang nahihiyang sabi ng babae. Alam mong hindi ako marunong magsinungaling, salamat, tumingin ako sa pangkat ng Donghae, at medyo sofistikadong criminal sila, kasangkot sila sa iba't ibang interes, nakikipagsabuatan sa mga lokal na maimpluwensyang tao, huminga muna ang babae bago sumagot, tama ka nga. At kahit magsumbong tayo sa pulis o prosecutor hindi sila mag-iimbestiga, lahat ng mga abogado, sa paligid dito ay umatras, sa sandaling banggitin mo ang Donghae faction, nagbago ang mundo ngunit tila ang mga nakakaalam, ng batas ay takot pa rin sa kamao. Hindi ako, kaya, huwag kang mag-alala, pero masyadong delikado ang Donghae faction. Mr. CEO, pwede kang mamatay, pag-aalala ng babae. I'm a former Special Forces member, you know. Hahaha, ang gagawin ko, dudurugin ko silang mga gangsters sa isang bagsakan. Poprotektahan kita Hiren, at kahit ang buhay ko pa ang kapalit nito, sabi ng lalaki, salamat, lagi ka kasi, nakakataas, na tulad ng isang uncle sa akin Mr. CEO, namumulang sabi ng babae, ano itong, atmosphere na ito, sabi ng ating bida, na ikinabigla ng babae, at ni Mr. Han, Mr. CEO, bahagyang sigaw nito, biglang nagsalita ang boses, ang matandang lalaki sa ilalim ng buwan ay nagbigay sa iyo ng mga puntos ng karma para sa paggawa ng matchmaking. Ano, matchmaking, ang matanda sa ilalim ng buwan. So, ang dalawang ito ay destiny, soulmate ganun, bulong ng ating bida. Oh, bakit kayo nagulat para kayo mga teenager na nahuli ng palihim na naghahalikan? Biro ng ating bida, ha? Well, manager medyo magaling ka. Haha, napili mo na ba ang aming pangunahing haligi ng kumpanya? Well, sabi ng babae, agad may inilabas ang ating bida na isang envelope at inabot ito. Ano ito? Sinabi ko na sa iyo na seryoso ako sa investment. At ito ang plano ko sa investment, nakangiting sabi ng ating bida. Wow, talaga? Ano, nag-invest ka nga talaga, lumuluhang sabi ng babae. Bakit dito, iyak na sabi ng babae, dahil kikita ito ng pera. Sabi ng ating bida, teka, magkano ba ang pera mo? Alam mo namang hindi basta, mapuputol ng kakaunting daang milyon ito, tama ba? Oo, alam ko ito, nagpapasalamat ako pero, taesan, malulugi ka kapag binili mo ito. Baka hindi ito, ang mga produkto na papatok sa masa, at baka hindi man lang maibebenta sa palengke. Hahaha, huwag kang mag-alala sa mga sales channel, tiwala akong kakayanin ko lahat ng produkto dito, sabi ng ating bida, at maya-maya ay may biglang ingay itong narinig, agad nagulat ang tatlo sa nilikhang ingay nito, napalingon ang ating bida, eto na sila, ang mga lalaki, sabi ng ating bida sa sarili, CEO Han, yes po, ingatan mo ang kapatid ko at ang boss, aalis ako sandali. Habang nag-uusap ang tatlo sa loob ng factory, ay may narinig itong ingay,
na ikinagulat ng mga ito. Napalingon naman ang ating bida, sa direksyon ng ingay. Ito ay isang hindi kanais-nais na layunin ng pagpatay. Bulong ng ating bida, agad tumingin ito kay Mr. Han. Mr. Han, pakialagaan mo ang manager at ang presidente. Sabi ng ating bida sa lalaki, ha? Nagtatakang sagot ng lalaki. Ang mga lalaking ito, ay hindi kakayanin ni Han Jingwon. Bulong ng ating bida, lalabas lang ako sandali. Bigyan mo ako ng pabor at huwag kayong lalabas. Kahit na anong mangyari, sabi muli ng ating bida. Isang malakas na aura na nagsasabing hindi sila, mag-iiwan ng buhay. Bulong muli ng ating bida, ito ay isang deal, na kung sino man ang makapasok sa loob. Mr. CEO, bahagyang sigaw ng lalaki, na may pag-aalala nito, na hindi gusto ang nais mangyari, ng ating bida. Ito ay katulad ng aura na ibinubuga ng ferocious orcs. Bulong ng ating bida, na sumagi sa isipan nito ang pakikipaglaban sa mga orcs. Maya-maya pa ay lumabas ang ating bida mula sa silid ng pabrika. Lumabas kayo mga bastard, ano ang silbi ng inyong pagtatago? Lumabas ang isang lalaki sa pinagtataguan na may hawak na palakol. Nakiramdam ang ating bida, sumunod ay lumabas pa ang isang lalaki na may hawak na itak. Ang Pilipino na hitman, ay lubos na inirerekomenda para sa mga pagpatay sa kontrata. Bulong ng ating bida, magkano ang bayad sa grupo mo? Sapat na ba, para mabayaran ang iyong pamasahe? Hay nako, mukhang hindi naintindihan, ng pipitsugin na batang ito, ang sitwasyon na ito, hindi mo ba alam na malapit ka nang mamatay ha? Ano, pipitsugin bata? Sabi ng ating bida na hawak ang isang tubo, para sa isang katulad nyo na maliit ang ari, at sigurado. Malaki ang mga salita, come on, mga maliliit na Pilipino. Sabi ng ating bida, agad nag-react ang mga ito. Ikaw, tangina ka, papatayang kita, sigaw na sumugod ito, at hinampes ng palakol na hawak. Ang isa na may makapal at malapad na palakol, bulong nito. Na nabigla at agad na kailag sa palakol, kaya. Na naitaas ang dalawang kamay sa kanyang pangilag. Muling hinampes ito ng palakol at muli ay nakailag ito, at isa pa na parang machete. Bulong nito, wow, muntik na ako doon muling bulong nito. Agad tumalon ang mga lalaki sa ere, na akala mo ay nagliparan na parang mga ibon. Napatingala ang ating bida, sila ay mga sinanay ng marahas. Pero para sa akin ito, nakasalukuyan standards. Muling bulong nito, seryosong sumugod ang mga galit na lalaki. Masyado silang mabagal, bahagyang ngumiti ang ating bida. At huwag kang mag-alala, umangat sa ere ang hawak na tubo ng ating bida. At kahit gaano pa sila kabagal, hindi ako papayag. Muling bulong ng ating bida, na agad hinampes sa katawan nito ang hawak na tubo ng ating bida. Napaijak ito, sa sakit ng tumalsik ang dugo nito. Duguan na bumaksak ang dalawang lalaki, ha? Nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam ko, sabi ng ating bida habang nakatayo ito na tinitignan ang mga hanggal. Umungol ang isang lalaki, masakit ba? Nasaktan din ako mga brats. Sabi ng ating bida, habang nakatingin ang dalawa pang hanggal. Anong nangyayari? Baka hired gun din siya, sabi ng isang lalaki. Napatingin naman ang isang lalaki nang makita palapit sa kanila ang ating bida. Kayo, gusto nyo bang sumama, o dapat ba akong pumunta dyan? Naglagay ba ang bastard na ito ng bitag para patayin tayo? At kung totoo yan, hindi ko hahayaan makawala siya. Sigaw ng dalawa na mukhang mga adik sa kanto, ngunit bago pa makalapit ito, ay agad inupakan ng ubod ng lakas ng ating bida. At agad na humadres, ito sa ere, at dahil wala akong nahintay na kasagutan, magkita na lang tayo kung nasaan ka, napaatras ang isang lalaki ng laki ang mata nito at nang inag ito sa takot. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw, ang sigaw na nasaktan mula sa loob ng factory. Mula sa mapusyaw na liwanag ng buwan, muling naging saksi ang buwan sa mga tumalsik na dugo. Maya-maya pa ang mapusyaw na liwanag ng buwan, ay unti-unti lumiwanag na parang walang nangyari. At mula sa labas ng factory habang nag-uusap ang dalawang panglalaki. Malinis na ba ang lahat? Opo boss, mukhang tapos na. Kapag dinala ng mga lalaki ang katawan nito,
ay linisin ito ng maayos. Opo, boss, na parang may napansin ito, nang lumingon ito ng tuluyan ay nabigla ito. Ano? Bakit, ano iyon, bastard na. Batang iyon, nagtataka na kabadong sabi ng isang lalaki. Ano? Sigaw na sabi ng kalbong assistant, makikita na ang ating bida ay nakatayo sa di kalayuan at magkasalikop ang mga braso, at may seryosong mukha. Ang lalaking iyon, ang isang bata na iyon, habang pasimpleng kinuha ang isang kutsilyo na nakatago sa likod ng damit. Inaasahan ko na ito sa mga magnanakaw, at ang inihanda mo lang ay isang sashimi. Name, Jang Mansok, 37 years old, at ikaw ay second in command ng Donghei faction. Tama ba? Sabi ng ating bida habang naglalakad ito na nakalantad ang hawak na tubo. Ikaw, sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo? Sigaw ng dalawang hanggal na lalaki. Kakaporma lang namin kanina ang New Donghei faction, hehe. Tumahimik ka, bastard ka, sigaw nito, at agad sabay sumugod ang dalawang lalaki, mamatay ka. Itinaas ng bahagya ng ating bida ang hawak na tubo. At matalim na tumingin, ikaw ang mamatay, at muli ang maririnig ang sigaw ng nasaktan na lalaki. Uwa, sabay sa pagtansik ng mga dugo, bumaliktad ang mukha ng kalbong assistant nang matikman nito ang paghampas ng tubo na hawak ng ating bida. Lumagapak ito ng patihaya sa lupa, arg. Sapo nito ang katawan na tinamaan sa paghampas, lumapit ang ating bida at tinapakan ito sa ulo. Ikaw bastard ka. Medyo marami ka na rin napatay, hindi ba? Lumuluhang sigaw ng kalbong assistant, na hindi makakilos sa sakit ng katawan. Simula ngayon, mas mabuting sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko. Nasaan ang boss mong si Hakuso, ngayon, na mas lalong idiniin ang pag-apak sa ulo nito? Hindi ko alam, lumuluhang sagot nito, Talaga ba? Sige tatanungin ulit kita, nasaan si Hakuso? Agad itinaas ng ating bida ang hawak na tubo, bahagyang nagulat ang lalaki, umiyak na ito ng malakas at sumabay sa kanyang pagluha ang mga sipon at laway nito. Villa sa Ganbuando, pautol-utol nitong sabi, may higit sa isang villa, sa Ganbuando. Alam mo yun di ba? Samantala, habang tinitignan nito ang mga nasa records book, real-time issue. 1. Donghei faction, 2, Filipino contract, 3, Han Jing-won, Dam, ang Gangnong Hellgate ba, kaya Filipino contract killers, wow, natatakot na ako, ang kawalan ng tiwala sa gobyerno at pulis ay tumaas, at ang hepe ng pulisya ay mabilis na nag-issue ng pampublikong paghingi ng tawad, ngunit nauwi sa pagka-dismiss, at salamat sa tip ko, dahil nahuli na nila ang boss ng Donghei faction. At ang mga Filipino contact killer ay naarestado na rin. At ang Donghei faction organization ay ganap na rin nabuwag. Ang script kung saan si CEO Han Jin-won ay magiting na pinigilan ang mga hitmen. At iligtas ang kanyang minamahal ay ganap, at habang nasa kumpo lang ng mga tao, na nanunood ay napatingin ang isang lalaki. Siya talaga ay mukhang oso, sambit nito, at mula sa laptop screen, ay pinanunood din ito ng ating bida. Ang pakiramdam ko ay kasiya-siya, maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Agad nitong tiningnan ang tumawag, Son Degyan. Bulong nito, bago ito sinagot, Senior, napatawag ka. Anong dahilan, Junior na balitaan ko na gumawa ka ng ibang malaking galawan. Mula sa kabilang linya, hindi ako sigurado, sa ibig mong sabihin, kilala mo si Yang Xiandong na congressman from Gangnong, right? Sabi ng nasa kabilang linya, Congressman Yang Xiandong, sabi sa isipang ng ating bida, galit na galit ang lalaking iyon ngayon, ang mga lalaking pinamamahalaan niya, nababaliw na siya, at hahanapin at papatayin niya ang sinumang nagsumbong sa kanila. Ito, ay tila lalong nagiging interesting, bulong ng ating bida. Mga lods, naabutan na nating ang latest chapter, at pansamantalang muna tayo maghihintay, kaya wait lang tayo, kapag may bagong labas na chapter upload ko agad. Salamat po sa pagtangkilik.